habang marami ang bumibilib kay marami ring ayaw. Unang-una na hindi bilib kay Congresswoman Beatrix Listro, si Sara Duterte mismo. Ah, nagpa-interview si Sara Duterte sa kanyang mga vloggers, sila Banat Bay, saka si yung sa SMNI. Ang sabi ni Sara Duterte, ito March 6, VP Sara kay Congresswoman Jervil Beatrix Listro. Grabe ang kapal ng mukha. Sabi niya, 'di ba kapal ng mukha? 'Di ba kapal ng mukha, 'di ba? Kaya nga kami mag-asawa tinitingnan namin siya. Mga interview niya, sinasabi ko talaga sa asawa ko, sabi ko, ito ang kapal ng mukha May utang na 8 million, may gana pang bumanat. Ayun, yan yung yan napanood ko yan. Napanood ko yung sinabi na yan ni Sara Duterte. Makapal daw ang mukha ni Congresswoman Beatrix Listro. Bakit daw makapal ang mukha? Inulit na naman ni Sara, lumang issue na yan Lumang issue na yan. May utang daw si Congresswoman Beatrix Listro at ang asawa nito sa kanilang mag-asawa. Ang tinutukoy yung asawa ni Sara kasi abogado rin, si Mans Carpio. Sabi ni Sara, may utang sa kanila na 8 million. Tapos, hindi daw nagbabayad itong mag-asawang Listro. Noon pa yan, nung election pa yan. Alam nyo nung election nung May 2025, nung election ng May 2025, nangampanya pa yan si Sara Duterte doon sa lugar ni Congresswoman Listro. Ayaw niyang manalo si Congresswoman Beatrix Listro. Ano yun? Ayaw niya. Talagang nangampanya yan. Ikinampanya ni Sara Duterte yung kalaban yan. Yung kalaban ni Beatrix. Ang inilabas na yung issue na yan ni Sara Duterte nung panahon ng eleksyon. Sabi ni Sara Duterte, yan si Congresswoman Beatrix Listro, wag niyong ibubuto yan. May utang nga sa amin yan, hindi naman binabayaran. Hindi ko rin makuha ang detalye ng utang na yan. Kayo ba alam niya? Ang alam ko ganito, may kaso noon ang asawa ni Congresswoman Beatrix Listro, di ba? Mayor yata, anong bayan yan? Mabini ba yan? Sorry hindi ko na masyadong matandaan. Pero mayor ng isang bayan, yung asawa niya ni Beatrix Listro. Ngayon, nakasuhan niya ng rape yata. Siyempre, laban sa politika, away sa politika. Ginawa ng gawa-gawang kaso yung asawa niya. Kung alam ko, humawak yata ng kaso yung, ewan ko, kung si Mans Carpio, yung asawa ni Sara. Bayaran daw yata sa paghawak sa kaso. Yun ang sabi, ang alam kong kwento. Pero sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, sinagot niya na yan, bakit hindi nyo kami binibil? Kung may utang kami sa inyo, ba't hindi nyo kami singilin? Sige, di ba? Yun ang alam kong sagot ni Congresswoman Beatrix Listro dyan noon. Sinagot niya na yan. Wala akong alam, sabi niya. Wala akong alam na utang. Nasaan yan? Ipakita nyo nga. Saka, mayroon bang proof ang asawa niya ni Sara, si Mans Carpio, na siya'y kinuha namin bilang abogado? Mayroon bang parang anong tawag doon? Yung pirmado nila na ito nga'y kinuha ng kanyang asawa ipakita ni sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, ipakita nyo. Hinahamon niya si Sara noon. Ipakita nyo. Kung maipakikita nyo, babayaran namin. Mayroon bang patunay na in-engage namin siya? Ganun. Alam ko, ganun yung sagot diyan nung nakaraang elections Kasi, ginamit na yung issue na yan kay Congresswoman Beatrix Listro. Ginamit na yan. Nag-iikot si Sara noon, nangangampanya. Pero talo pa rin yung kandidato ni Sara. Talo pa rin. Nanalo si Congresswoman Beatrix Listro. Hindi naman kasi mayabang si Congresswoman Beatrix Listro. Mabait. Ngayon, nung hinahamon ni Sara yan, nung sinasabi ni Sara, sinisiraan si Listro, may utang kayo sa amin, sa asawa ko, hindi mo binabayaran. Sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, kitaan mo nga ako ng patunay na may utang kami. Kung siya ang abogado ng aking asawa, nasaan yung engagement contract? Yung o kaya, actually, simple na lang yung hiningi ni Congresswoman Listro. Sabi niya, kahit man lang proof na appearance. Kumbaga proof na si Attorney Mans Carpio ay nag-appear sa kaso ng asawa niya o kahit man lang ganon, nakapirma siya sa isang pleadings, pwede na yun. Kumbaga siya ang nakapirmang counsel
O kaya nag-appear siya, appearance, proof ng appearance. O kaya nakapirma siya sa isang pleadings. Sa pangalan ng kaso. Wala namang na-present si Sara. Ha? Wala namang na-present na ebidensya. Kaya yung inuungkat na yan ni Sara Duterte na utang, sinagot na yan ni Congresswoman Beatrix Listro. Sabi niya, patunayan mo na may utang ako sa inyo o kami. Kasi wala kaming utang, sabi niya. Kung mayroon ka, kung sinasabi mo na parang naging abogado ng kanyang asawa, si Mans Carpio, yung asawa ni Sara, nasaan ang proof? Di ba? Nasaan ang proof? Ngayon, may mga supporter si Sara na nananawagan na mag-inhibit daw si Congresswoman Beatrix Listro sa pag-preside. Wag na daw si Congresswoman Beatrix Listro ang maging chairperson o chairman ng wag na daw ito ang maging chairman ng Justice Committee kasi conflict of interest daw. Ginagantihan daw ni Beatrix Listro si Sara kasi may utang ito tapos sinisiraan daw siya. Sus naman. Hindi naman ganun si Congresswoman Beatrix Listro eh. 'Di ba? Yung grupo kasi na pro Sara, nakita ko yung post, yung Masada. Yung Masada, grupo yan sa Mindanao, pro Sara. Dapat daw mag-inhibit, wag na daw ang humawak ng impeachment hearing sa Kamara si Beatrix Listro kasi conflict of interest daw. Bakit conflict of interest? Kasi daw ano yung tawag diyan? May sinisingil daw ni Sara si Listro ng 8 million. Di maggalit daw si Beatrix Listro kay Sara, kaya gagantihan ito. So hindi daw fair. Sus naman. Kitang-kita naman kay Congresswoman Beatrix Listro yung fairness niya. Saka sinagot naman na yan ni Beatrix Listro. Sabi niya, kung mayroon kaming utang, padalhan kami, i-bill kami. Pero syempre, sabayan nyo ng proof na siya nga ang abogado namin. Yung asawa ni Sara daw, si Mans Carpio. Certificate ng appearance, proof ng appearance sa kaso, o kaya kahit perma man lang sa pleadings, pwede na. Wala namang na-present si Sara. Nung panahon ng elections, ganyan na yung issue. Natapik ko yan nung panahon ng elections eh. Kasi kinakampanya talaga ni Sara na wag manalo si Beatrix Listro eh. Ay nanalo pa rin. Kasi wala namang maniniwala kay Sara. Sa Mindanao, pwede siyang may mabudol. Pero doon sa Batangas, wala. Wala. Talo yung kandidato ni Sara doon. Panalo si Congresswoman Beatrix Listro. Kasi may tiwala ang mga tao kay Congresswoman Beatrix Listro. Napahiya si Sara doon. Akala mo naman, ang likas niya sa tao. Akala mo naman, niya. Wala. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.